talakayin ko muna mabilisan ho sa inyo 'to, 'no. Tingin ko matutuwa kay, Ombudsman Boying Remulla yung mga kababayan nating Pilipino. Bakit 'to mga boss chief amo sir, eto, binatikos, ni Ombudsman Crispin Boying Remulla ang naging panawagan ng Meralco na bumuo 'no, ng mas malinaw na teknikal standards at regulasyon para sa mga rooftop solar installation. Kasi nagulat ewan ko mga DDS sabi, "Bakit gobyerno pipigilan yung solar?" Mga bopols talaga 'tong mga DDS na 'to ano. Gobyerno, ba't ang gobyerno ang pipigil? Ang Meralco ang nagsabi na ano daw, risky daw at, delikado daw yung mga solar, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos. Ba't gano'n mga Okay. ba't ang Test bobopol? mic, mic test in. Oh, Hindi, Mike. kasi yun yung mga birada nila eh. Oh, Laging, impulse yung pagsagot lagi nila eh. Kasi hmm. tiwala sila sa sarili nila. Kahit di alam yung topic, hindi, alam ko yan. Ganun lagi. Pero Tapos, kailan sisisihin yung gobyerno. Ganun lagi yung ano nila. kailan naging gobyerno ang Meralco? Ay, dati. Pero ngayon, binenta kasi. Iba na, 'di ba? Oh. Oo. Sabi pa dito, gayunman hindi sumang-ayon si Remulla sa naturang pahayag na iginigiit na masyado umanong pinapalala ang sitwasyon. Aniya maraming consumer ang lumilipat sa solar energy bilang paraan upang makatipid. Oo, totoo naman, 'di ba? Oo, oo. Kaya ang ibabawas. Yun sa mga ano na nga lang, sa mga sasakyan na nga lang madami na din po ang lumilipat sa ano. Ito naman, from gasolina, diesel, at yung mga ano, lumilipat naman ng electric car naman. Oh, Yan ka na naman, po-promote mo lang sa sasakyan mo eh. di ba? Hindi. Di ba? Dahil nakakatipid. Oh, Correct, correct. ay, ikaw, Hindi, ano? tsaka mas sustainable yan, di ba? Oo. Isa sa mga solusyon kasi yan sa mga lumalalang oil crisis, no? Para hindi rin tayo masyadong dependent. Sabi ni Ma'am Suplada 56, ako bahay ko sa Bicol, solar gamit ko. Kapag ka ako, Oo, tama yan. kasi, Alam ko sa US nga pagka solar yung gamit mo, minsan yung gobyerno nagkakautang pa sa'yo eh. Oo, minsan di ba? Nagiging ganun pagka naka-off-grid ka. pagka sobra yung na-produce ng solar mo, ikaw pa yata ang babayaran eh. Oo. Wala Ganun nga. akong solar. Pero talagang kapag ka ako, iniisip ko kapag ka yung susunod na bahay diyan sa Pilipinas. Kasi meron. Kaya lang, syempre ayaw mo na nun. Iba na gusto mo. At the same time, gusto mo zero. Wala kang babayaran sa Meralco. Hindi naman yata pwede yon. Pero Mm-mm. talagang siguro popondohan ko mga 2 milyon puro solar lang. Pang 2 milyon solar lang ano. Yung buong ano, like example, 1,500 to 2,000 square meters, no? Lahat 'yun yung nakaano, yung bubong mo solar. Hindi, Siguro tsaka dapat ano rin yung battery mo dyan eh. madami, oo. Oo, Yun, kasi actually inaaral namin yan, inaaral ko yan kasi yung nanay ko, yung bahay niya na binili nasa bundok. Hindi oo. talaga abot ng kuryente. Pero may magandang field doon na pwede yung solar. Oo, 'di ba? Ay, maganda yan, solar. Medyo magastos lang talaga. Yung setup, oo. Oo, yung Medyo setup magastos. maganda. Kasi Mahal. kaya sabi ko sa inyo, maaabot 2 milyon, 1 milyon yung ibang ano, yung ibang setup ko, mga kababayan. Ano ba mga ibang topic mo diyan na inihanda sa kanila? Ha? Kala ko Ako ba? oo, ikaw! Wala. Ako ba? Sige, eto. Ngayon, sige, papakita ko muna sa iyo, itong Integrated Bar of the Philippines. Ano? Kasi ang sinasabi Oo. IBP, ang sinasabi ng IBP, yung nangyari daw nung June 3, no, na sesyon sa Senado, ay may quorum daw. O sapat daw ang Oo. dalawa sa ilalim nung Abilino versus Cuenca. Ayan. Ikaw muna diyan.
Kakatapos Hindi. live eh. Ayan, actually kasi no, alam naman natin yung nangyari nung I think it was nung Wednesday kasi umabsent ng 2 times tapos of course yung minority kailangan na nilang kumilos or gumawa ng hakbang kasi talagang yun lang naman yung objective nila is gusto nilang magtrabaho. Aha. Unfortunately, hindi pumapasok itong mga walang ya, no, yung mga majority kupals. Ang ginawa, no, so ang ginawa nila, pumunta sila ron since yung quorum no kailangan majority half plus 1 kasi yun yung equal na majority. Ang dami nagtatalo-talo kasi dapat daw yung quorum talaga bibilangin yung total nung kung sino yung actual sitting senator, which is ang ano nga lang no, marami kasing may isang jurisprudence no na talagang yun yung pinagbabasihan kagaya ng Avellino versus Cuenco, which is ginagamit yan until now tapos hindi naman yan na ano yung hindi pa binabaliktad ng Suprema yung hatol diyan. Kaya legit yan and yan na yung Integrated Bar of the Philippines. Sila na rin yung nagsabi no na pasok yan. Pasok. Eh di ibig sabihin, kasi mismo galing kay Alan Peter Cayetano eh. Oo. Alam naman namin na papalitan nyo lahat ng committee. So di ibig sabihin, kung pasok ito at may quorum ito, yung ginawa nila kanina na illegal yun. Oo. At mismo nanggaling kay Alan Peter Cayetano, alam nila. No? Correct. Dahil ang 12 na bilang ng senador sapat para palitan ang committee. Ang hindi pwedeng palitan yung Senate President, kailangan 13. Which is sabi naman ni Ping Lacson, hindi papalitan si Peter pero walang Senate President. Correct. Kasi they were able to create a quorum base nga dun sa 23 lang ang bilang nila. Kasi si Jinggoy, hindi kayang i-compel na para bumoto. Pumunta ron at bumoto dahil nakakulong. Hindi na nga nila binilang si Bato de la Rosa. Actually, si Bato de la Rosa, hindi mo rin mako-compel dahil hindi naman talaga sisipot si Bato eh. Pero si Jinggoy lang binilang nila, hinati nila. So ang majority ng 23 is 12. Sakto, dumating si Escudero, nakapag-declare sila ng quorum, nakagawa sila ng quorum. Amunin ko lang si Bato. Bato, punta ka Senado ulit. 10 million bibigyan ko. Hindi, 10 million bibigyan ko si Bato. Pagka nagpapalitan sa Senado. Correct. Tingin mo, pupunta yan? Wala kasi paano yung apo ko? Paano ako makikita ng apo ko? Sabi.